Hayop ka! Ano bang pumasok niyan sa isip mo para gawin mo yan sa nanay ko? Wala kang utang na loob! Ano pumasok sa isip mo, ha? Hindi mo man lang inisip yung mga bata? Yung pamilya natin? Sinayang mo lahat, Ronnie! Minahal kita! Nagsakripisyo ako para sa pamilya natin tapos ganitong igaganti mo sa akin? Hayop ka! Hindi kita mapapatawad! Habang buhay ka na makukulong at kung makakalaya ka man, wala ka ng pamilyang babalikan. Magdusa ka sa lahat ng sakit at kasalanang nagawa mo. Makinig ka sa akin, akong paniwalaan mo. Gumagawa lang ng kwentong nanay mo. Asawa mo ako, kilala mo ako. Hindi ko magagawa yung sinasabi niya. Sadyang gumagawa lang siya ng paraan para maghiwalay tayong dalawa, para mailayo kayo sa akin ng mga bata. Para sa mga sinungaling at mahilig tumakas sa kanilang mga kasalanan, kahindik-hindik na kamatayan ang ipapataw ko sa iyo. Tutuluyan ko na ang pagiging wala mo sa katinuan. Takot at walang katumbas na kamalasan at pasakit hanggang hukay. Hanggang pangalawang buhay ay pagbabayaran mo ang atraso mo dito sa lupa. Hindi kita titigilan hanggang sa mamatay ka. Tama na. Huwag kang lalapit sa akin. Bitawan mong gunting na yan. Huwag. Nagmamakaawa ako. Huwag mong puputulin yan. Taon 2013. Samar. 5:00 pa lamang ng umaga ay abala na sa pag-aasikaso si Liza sa kanilang bahay. Pagkatapos maglinis ay nagluto na rin siya ng pagkain ng kanyang asawa at 2 anak. Pinakiusapan niya si Ronnie na wag munang mamasada ng tricycle dahil aalis siya ng araw na yun. Bumangon naman ang lalaki dahil sanay na ang kanyang mga mata na magising ng ganoong oras. Good morning, mahal kong misis na napakaganda at napakasipag naman talaga, oo. Kaya paano kita hindi mamimiss kapag nakaalis ka na? Hay naku, Ronnie, kaya mo naman talaga, hindi ka lang sanay na magkalayo tayo. Ay, hindi magiging madali pero kailangan eh. Sana talaga mapapayag ko si nanay na dumito muna. Ay, kumbala. Ang tanong, magkakasundo kaya kami ng nanay mo? Mabait ang nanay ko. Hindi yun magagalit kung wala kang gagawing kalokohan. Pwede naman kasing ako na lang ang magbantay sa mga anak natin. O di kaya, kumuha na lang tayo ng katulong. Katulong? Mas marunong ka pa sa akin. Para pag uwi ko, may bago ka ng asawa, ganon? May bago ng nanay ang mga anak ko? Yung habang nagtatrabaho ko at nagpapakahirap sa ibang bansa, magpapakasarap kayo ng kabit mo sa perang pinapadala ko? Nako, kabisado ko na yung mga ganyan, kaya wala kayong ibang pwede na makasama sa pamamahay nating to, kundi si nanay lang. Grabe naman kung makapag-overthink ang asawa ko Oo na, para naman mabawasan ang galit sa atin ng nanay mo. Sigurado kapag nakita niya kung gaano kagwapo tong manugang niya, matutuwa yun. Sus, ang yabang mo ha? Basta, konting tiis lang muna para makaipon tayo. Maipaayos man lang natin tong bahay tapos makaipon ako ng pera para na rin sa pag-aaral ng mga anak natin. Mag-grade 1 na si Jack, masyadong mabilis ang panahon. Hindi natin mamamalayan, binata at dalaga na sila. Kapag pareho na silang nag-aaral, mahihirapan tayo kapag umasa lang tayo sa pamamasada mo at konting kinikita natin dito sa tindahan. Huwag kang mag-alala. Sisiguruhin ko na hindi mauuwi sa wala ang lahat ng paghihirapan mo, mahal. Hindi ko pababayaan ang mga anak natin. Gusto kong mabago ang tingin sa akin ng nanay mo. Ay, nagalit lang si nanay dahil nag-aalala siya para sa akin. Sino ba naman ang matutuwa sa nangyari? Kung hindi mo ako nabuntis, di sana teacher na ako ngayon. Ikaw kasi masyado kang... Uy, sobra ka naman. Ganun talaga. Hindi na natin napigilan kaya sorry na. Sisisihin mo pa ba ako? Magpipitong taon na yung panganay natin. Ay, ako na nga dyan. Maligo ka na para abutan mo yung first trip. Ako na, malapit naman na to. Baka mamaya masunog pa. Magkape ka na muna. Paliguan mo yung mga bata ha. At huwag mong paglalaroin muna sa labas at uso ang sakit ngayon. Idamay mo na yung sarili mo. Naluluma na yung kagwapuhan mo Amoy tinapay ka na naman
O, edi mabango. Amoy tinapay pala eh. Sarap nun. Oo, mabango sana kung amoy pandesal. Kaso, mahal amoy putok. Putok na medyo inaamag na. Uy, grabe ka naman. Muntik na nga sumabog ah. Grabe ka ah, inaamag. Kaya pala, nakatalikod ka sa akin kagabi, mahal ah. Hindi mo man lang sinabi. Hay nako, sana naman kasi pagkatapos mong pumasada, magpalit ka man lang ng damit mo. At saka, budburan mo ng tawas yung pasikat mong kilikili. Nung mag-boyfriend pa tayo, ang bango-bango mo tapos na mag-asawa na tayo. Kung hindi pa kita sasabihan, hindi ka maliligo. Nako, wag na wag mong gagawin yan kapag nandito si nanay. Mas doble ang pagiging masela nun kesa sa akin. Napakamot ulo na lamang si Ronnie habang nagtitimpla ng kape. Hihigop na sana siya nang muli siyang sitahin ng kanyang asawang si Lisa. Oh, baka gusto mo muna magmumog bago ka humigop ng kape. Hay nako, kung hindi ka pa sasabihan, ewan ko ba sa'yo? Sus, kiss kita dyan eh. Subukan mo lang at tatamaan ka nitong sandok. Ay, ano ba yan? Damot talaga. Agad naman nang tumungo sa may lababo ang lalaki para magmumog at pagkatapos ay humigop lamang ng konting kape at nagpunta na yon sa banyo para maligo. Sakto namang pagkaligo ay nakaluto na si Liza. Siya na lamang ang nagpresenta na maghugas ng pinaglutuan ng kanyang asawa. Agad namang nag-asikaso ang babae ng kanyang sarili. Bago yun umalis ay paulit-ulit pa niyang binibilinan ang kanyang asawa tungkol sa mga bata. Kung alanganin, baka bukas na kami ni Mama makabiyahe pabalik dito ha. Huwag mong pababayaan ang mga anak natin. Oo naman. Sige na, mag-iingat ka at huwag ka mag-alala sa mga anak mo. Akong bahala sa kanila. Pero baka naman pwede kang mag-iwan ng matamis na halik dyan. Dali na. Ay, talaga namang humihirit pa. Okay na? Happy? Ha? Happy. I love you, mahal. Mag-iingat ka sa biyahe, ha. Pagbalik mo, sisingiling kita ng utang mo sa akin kagabi. Bye-bye! Napangisi na lamang si Liza sa kapilyuhan ng kanyang asawa. Agad naman na yung sumakay ng tricycle papunta sa paradahan ng sasakyan, patungo sa lalawigan kung saan nakatira ang kanyang ina, maging ang mga magulang nito. 5 oras din ang kanyang biyahe at pagkatapos ay sumakay pa ng bangka papunta sa isang isla kung saan siya lumaki at nagdalaga. Bago sumakay ng bangka ay tinawagan niya muna ang kanyang ina na si Remy. Samantala, Dado, kanino ba yung cellphone na tunog ng tunog doon sa kubo, ha? Tingnan mo nga. Ay, akin ho yun, Nay. Huwag niyo na lamang pong intindihin. Bakit? Sino ba yung tumatawag? Huwag mong sabihin na may bago ka na namang manliligaw. Ay, Nay, lagpas 40 na ho ako. Sa tingin niyo, sa edad kong to, magpapaligaw pa ako? Hindi ko nga nagampanan na maayos ang pagiging nanay ko kay Lisa, tapos... sino nga yung tumatawag? Sino pa nga ba? Di ang mabait niyong apo. Baka naman emergency. Bakit hindi mo sagutin at kausapin? Pambihira ka naman talaga, oo. Nagkamali lang yung anak mo, patawarin mo na. Aba, kung magalit ka naman, hindi mo man lamang ba naiisip kung kanino nagmana ng karapukan yung anak mo? Oo na, pero magkaiba pa rin kami ng sitwasyon. Ginawa ko lahat para hindi siya matulad sa akin. Pinag-aral natin siya at hindi naman tayo nagkulang sa kanya sa pagpapaalala. Yun na nga. Nangyari na nangyari. Bakit? Ikaw ba? Nakinig ka ba sabi ng tatay mo nung pinagsasabihan ka namin na huwag kang papatol sa dayong tisoy na yon? Nay, nasa tamang edad na ako noon. At maayos na humarap sa atin ang tisoy na yon. Sadyang niloko niya lang talaga ako. Iniwan niya ako kaya kailangan kong itaguyod mag-isa ang anak ko. Siya, magkaiba yon. Dahil siya, mas pinili niya mag-asawa na wala sa panahon. Tapos sa tambay pa talaga. Sino naman ang matutuwa sa ganon? Remy, anak, kahit anong mangyari, anak mo pa rin siya. Hindi ka na naawa sa kanya.
hindi naman siya tumigil sa panunuyo sa'yo. Mabait din naman yung asawa niya. Isa pa masisisi mo ba si Lisa gwapo naman talaga si Ronnie. Sus, aanhin mo yung gwapo kung hindi siya mabigyan ng magandang buhay. Tingnan nyo, 2 na agad ang anak niya at madadagdagan lang na madadagdagan yon. Ay nako, ewan. Alam mo, hindi naman siguro pababayaan ni Ronnie si Lisa at ang mga anak nila. Ayos lang namang hindi mayaman, basta nagsusumikap. Basta ba pinapakain niya sa marangal na paraan ang kanya mag-iina at higit sa lahat, mabait. Oo nga naman. Sabihin na natin na nakapangasawa ng mayaman si Liza, pero sinasaktan naman siya. Isa pa, madiskarte ang apo ko na yon. Sigurado na hindi titigil yon hanggat hindi niya natutupad ang pangarap niya magkaroon ng magandang buhay, kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Tama, kaya burahin mo na yung itinatago-tago mong sama ng loob. Kailangan ka ng anak mo. Ilang taon mo na siyang tinitiis, pati yung mga apo mo. Masyadong mataas yung pride mo. Manang-mana ka talaga dyan sa... Hoy, aray! Pati ba naman ako itadamay mo? Aba, bumait na ako. Dahil kung saksakan ng taas ang pride ko, matagal na tayo naghiwalay. Pero huwag mo akong pinipikon dahil talaga namang... Sweetie naman, sorry na. Nagbibiro lamang ako. Huwag mo akong mabiro-biro, Dado. Dahil kapag ako napikon sa'yo, ikaw nang isusunod ko sa mga babarangin ko. Lintik ka. Huwag mo akong hawakan. Huwag ka lalapit sa akin, ha? Huwag ka makakalabit-kalabit sa akin mamayang gabing lintik ka. Ay, ewan ko sa inyo. Araw-araw na lamang kayong LQ. Daig niyo pa yung teenager ko magbangayan. Tse, isa ka rin masyado kang bitter. Kaya hindi ka na nagkakalablife Ay, ano naman ngayon? At least hindi ako araw-araw nagalit at may kababag. Para kayong mga pusang nag-iingay sa bubong tuwing gabi. Agad namang lumabas ng bahay si Remy at tumungo sa kubo. Nakita niya ang 3 missed calls ng kanyang anak na si Liza at isang mensahe na nagsasabing papauwi yon. Pupunta siya dito? Kasama niya kaya ang mga apo ko? Ano kaya nangyari? Nakipaghiwalay na kaya siya sa asawa niya? Naku, sinasabi ko na nga ba, kung hindi pa nagkaroon ng 2 anak, hindi pa magkakahiwalay. Ito na nga bang ikinakatakot ko Mukhang, ay... Agad na pumasok yon sa loob ng bahay at iniabot kay Mang Dado ang cellphone. Hello? Sino to? Tay, basahin niyo ho. Wala hong tumatawag. Nakalimutan niyo na po ba na dun lamang sa may kubo mayroong signal? Ay, ganun ba? Tinitingnan ko lang naman kung mahahalata mo. Teka, niloloko mo ba ako, Remy? Alam mo namang malabo na itong mata ko pagbabasahin mo pa ako. Ay, oo nga ho pala. Si Lisa nga po pala yung tumawag. Pauwi raw ho siya rito. Palagay ko may pasalubong yun sa atin na problema. Ay, siya. Yun lang. Wag naman sana. Baka naman namiss ka lang ng anak mo at hindi ka man lamang dumadalaw sa kanila. Katigas rin kasi ng loob mo Tay, umiiwas lang ho ako na makapagsabi ng kung anong hindi maganda. Tsaka, ewan ko ba, nasaktan talaga ako ng sobra. Alam niyo naman na dugot pawis ang pinuhunan ko. Mapalaki lamang siya't mapag-aral. Tapos nag-asawa siya nang wala sa panahon. Anak, hindi naman perpekto ang bawat tao. Alam mo ba na mas kailangan ka pa nga sana niya nung mga panahon na nagkamali siya? Hindi natatapos ang pagiging magulang kahit na magkaasawa o magkaroon na ng sariling pamilya mga anak. Ikaw ba nung nabuntis ka, itinakwil ka namin kahit pa masama ang loob namin sa'yo? Pinabayaan ka ba namin? Hindi ho. Yun, alam mo sa kabila ng pagkakamali niya, siguradong natuto na siya. Lahat na nangyayari ay may magandang dahilan. Kaya bigyan mo siya ng pagkakataon na makapag-usap kayo na maayos at patawarin mo na ang anak mo. Isa pa, miss na miss ko na ang apo ko na yun. Kahit na mamaldita yung katulad mo ay mahal na mahal namin yun ng nanay mong masungit. Sweetie, galit ka ba sa akin? Bati na tayo, ha? Tay, parang hindi mo naman kilala si nanay. Madali lang naman suyuin yan. Oh, hetong 1,000. Ay, teka, 500 lang pala.
Ay nako, sayang yun ah. Kilalang kilala mo talaga ang nanay mo, ha? Sandali lang anak ha. Nasaan na ba yung maganda kong asawa? Sweetie! Naliligo ka na ba? Maghilod ka, ha? Napangisi na lamang si Lolo Dado nang pagpasok niya sa kanilang kwarto ay nakahigayon, nakatagilid at nakayapos sa unan na parang bata. Tulog pa palang maganda mong nanay anak. Mabuti pa sa'yo na lamang yan 500. Ipambili mo na lang ng lulutuin natin para naman may maihain tayo kay Lisa pagdating. Anong sabi mo? Si Lisa? Dadating ang apo ko? Teka, nasaan yung 500? May pera ka pala, hindi mo naman agad sinasabi. Akin na yan. Ako nang bibili sa tindahan. Bibili ako ng pansit at paborito yan ng apo ko. Ay sus, sa wakas ay wala nang ano? Wala naman, sweetie. Gusto mo bang samahan kita sa tindahan? Wag na at baka masabit ka pa sa kung anong inuman dyan. Di ba nga'y dadating yung apo natin? Maglinis ka doon sa kwarto niya at baka kasama niya mga anak niya. Ay nako, siguradong malalaki na ang mga apo kong yon. Binuksan ni Lola Tanya ang kanyang aparador at doon kinuha niya ang kanyang pahabang pitaka. Maingat niyang inilagay doon ang pera. Salamat at nadagdagan ng alaga kong Aquino. Nasaan na ba yung tig-100 ko dito sa luma kong pitaka? Ayan, kasya pa ito. Ito na muna ang ibibili ko. Masayang lumabas ng kwarto ang matanda at tumungo sa kusina kung saan naroon si Liza. Nagsasaing na rin yun ng mga oras na yun at pinapalambot ang karning baboy na kanyang lulutuin. Meron ka pa bang ipabibili? Ipagtabi mo ako ng matabang parte at ipansasahog ko sa pansit. Parating na raw ba si Lisa? Ano sabi niya? Nasa bangka na raw ho siya. 1 oras lang naman ho ang biyahe mula sa sentro kaya siguradong malapit na yon. Hindi ko po kasi ma-replyan at wala naman tayong load. Di bali na. Basta magluto ka na lang at siguradong gutom yung pagdating. At kung maaari ay huwag mo na siyang pagalitan mamaya, ha? Hindi naman pwedeng sa tuwing magkikita kayo paulit-ulit mo ipapamukha sa kanya mga pagkakamali niya. Nagmadali nang umalis si Lola Tanya at bumili yon sa may malapit-lapit na may kalakihang tindahan sa kanila. Bumalik din siya kaagad at tinulungan na ang kanyang anak na si Remy sa pagluluto. Ako na magtitimpla ng pansit para siguradong magugustuhan ng apo ko. Alam mo naman na mula pagkabata ay talaga namang itong paborito niyang kainin. Nay, matagal na panahon na po yun. Sigurado nagbago ng gusto niya at mga paborito niyang pagkain. At teka, nariyan ho yata at tahol na ng tahol ang mga aso. Siya, sige na salubungin mo't baka hindi na magkanda ugaga sa mga anak niya. Paglabas ni Aling Remy ay natanawan niya agad ang kanyang anak sa may tarangkahan. Gumuhit agad ang matamis na ngiti sa mukha ni Liza at nagmamadaling lumapit sa kanyang ina. Hay nay, mano po? Matapos magmano ay mahigpit pa yung yumakap kay Nanay Remy. Tawag ho ako ng tawag kanina, hindi niyo po nasasagot. Hindi ko kasi agad napansin. Huli na nung nakita ko na tumawag ka nga pala. Hindi ko rin naman ma-replyan yung message mo dahil wala akong load. Siya nga pala, nasaan yung mga bata? Bakit hindi mo man lamang sinama? Ano po kasi, Nay? Uuwi din ho ako agad bukas. May sadya lamang ho ako sa inyo. Alam ko hong... Habang nag-uusap ang mag-ina ay bigla namang sumingit si Lolo Dado na noon ay pawis na pawis dahil katatapos lamang maglinis ng kanyang silid. Naku po, ang maganda kong apo nandito na pala. Sayang, akala pa naman namin ay kasama mo si Jack at si Bunso. Excited pa naman din ang lola mo. Mano po, grabe naman ho kayo. Para nyo namang sinasabi na hindi kayo masaya na ako lang ang nandito ngayon. Nakakapagtampo naman. Nako, huwag ka na magtampo. Siyempre higit sa lahat, ikaw ang gusto naming makita. At mula nung mag-asawa ka, bihira ka nang dumalaw dito.
Kung sa bagay, hindi naman kita masisisi at palagi kang inaaway niyang nanay mo. Siya, pumasok ka na sa loob at baka nakaluto na ang lola mo. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Remy ang wala namang halos pagbabago sa magandang hubog ng katawan ng kanyang anak. Nababakas niya sa mata ni Liza ang saya ng mga sandaling yun. Matapos ilapag ang kanyang bag sa upuan sa may sala, ay dumiretso yun sa kusina at agad na yumapos sa kanyang lola Tanya. Maganda kong lola, nandito na po ako. Ay nako, apo, napakabango mo naman. Kumusta ka na? Mabuti naman at naisipan mong bumisita. Hindi mo ba kasama ang mga bata? Hindi po lola eh. Ano ba kasing dahilan at nagawi ka dito? Nag-away ba kayo ng asawa mo? Hindi naman po, Nay. Anong pinunta mo dito? Sayang ang pamasahe. Sana ipinanggastos mo na lamang para sa mga kailangan ng mga bata. Nemi, kumuha ka nga ng pinggan at maghahain na ako. Apo, maupo ka muna. Mas masarap pagkwentuhan habang may pinagsasaluhan. Hindi ba, sweetie? Oo naman at isa pa kumakalam na rin na sikmura ko. Nagutom ako sa kakaligpit ng kwarto nitong apo natin. Medyo maagay at malikabok na Nagugutom ka na pala, sweetie. Siya, maghugas ka naman muna ng katawan mo at nakakahiya dito sa apo natin. Alam mo naman na katulad ko maselan din yan. Naku po, Lola, ganyan na ganyan din ho ako kay Ronnie. Pero salamat naman ho sa Diyos at masipag at mabait naman po ang asawa ko. Alam nga naman hindi siya masipag. Hindi naman pwedeng magaling lamang siyang gumawa ng bata pero hindi niya naman kayang bigyan ng magandang buhay. Sa bagay, ano nga naman ang maaasahan sa... Tama na yan. Kumain na kayo. Sandali lamang ha. Babalik din ako agad. Apo, kumain ka na muna. Bago tumalikod ay bahagyang tinapik noon ang kanyang anak na si Remy at tiningnan ito sa mata. Magpapaalam? Bakit apo? Kadarating mo lang hindi po ako aalis dito kaagad, Lola. Biro lamang yon. Saan ka ba pupunta? Mag-a-abroad ho kasi ako. Papaalis na ho ako sa susunod na buwan. Bakit ikaw? Bakit hindi na lamang yung asawa mo? Ikaw magpapakahirap tapos ano? Pagbalik mo, may pamilya ka pa kayang uuwian? Kaya niya bang alagaan ang mga anak mo? Nay, ako ho nagdesisyon nito. Masipag naman pong mamasada si Ronnie, tsaka may tindahan na po kami. Ang iniisip ko lang ho ay para sa pag-aaral ng mga anak namin. Nay, alam kong maraming pwede mangyari sa pag-alis ko. Kaya nandito ho ako para humingi ng tulong sa inyo. Para ho maging maayos ang lagay ng mga anak ko, kung pwede ho sana, doon muna kayo sa amin. Tuloy pa rin naman ho ang pamamasada ni Ronnie at sayang naman ho ang kinikita niya, tsaka para mabilis ho kami makaipon. At talagang patitirahin mo ako sa bahay niyo kasama ang asawa mo? Nako, gaano ka naman nakasisiguro na magkakasundo kami? Alam mo naman na unang kita ko pa lamang doon, talaga namang kumukulo na agad ang dugo ko. Nay, masyado lamang ho kayong pinangunahan ng galit at inis sa asawa ko pero kung bibigyan niyo ho siya ng pagkakataon, mas makikilala niyo ho siya. Nay, sige na. Gusto rin ho kayong makasama ng mga apo niyo Lalo na ho si Jack, lagi niya ho kayong hinahanap. Sige na, Nay, please. Ay, kumain ka na. Huwag mo muna akong kulitin sa bagay na yan. Pag-iisipan ko. Sus! Kung ayaw yung nanay mo, mabuti pang ako na labang ang magbantay sa mga apo ko. Para naman kaya niyo pang mag-alaga ng bata. At isa pa, may iiwan niyo hubang buhay na nakasanayan niyo dito. Wala ho akong plano na saluhin niyang pagiging mambaparang ninyo. Yun naman pala di pumayag ka na sa gusto ng anak mo. Pambihira ka naman talaga, oo. Kung nag-aalala ka sa amin ng tatay mo, kaya ako nagdadalawang isip. Huwag mo nang isipin yun. Ayos lamang kami dito. Palagi mo na lamang kaming tawagan at paminsan-minsan ay dadalaw kami sa iyo at sa mga apo namin doon. Agad namang pumwesto si Lolo Dado sa kanyang upuan. Sabay naghain na rin ng pagkain sa kanyang pinggan. Oo nga naman, Remy. Pumayag ka na.
Ako nang bahala sa nanay mo. Huwag ka mag-alala, paliligayahin ko yan araw-araw. Ba't loko-loko ka? Hindi. Kapag wala ka, dodoblehin ko pa ang pasensya para sa kanya. Tumigil ka nga dyan. Ako pa talaga itong... Kita nyo na? Nandito pa nga lamang ako at ang apo nyo ay nagbabangayan na naman kayo. Paano na lang kung wala ako dito? Anak, sumama ka na kay Lisa pabalik. Nandito ka o wala rin namang nagbabago dahil hindi kumpleto ang araw niya kapag hindi ako inaaway. Parang kinukulang lagi sa lambing. Bandang 5:00 ng hapon, nagdadalawang isip man ay napilitan na rin si Remy sa pakiusap ng kanyang anak. Kung sa bagay, mas mabuti na rin na ako ang magbabantay sa mga bata at nang mabantayan ko rin ang asawa niya. Baka mamaya ay masayang lamang ang paghihirapan ng anak ko. Ano siya, sinuswerte? Nang mga oras na yun, kumatok naman sa pinto si Liza at sinilip ang ginagawa ng kanyang ina. Nay, tulungan ko na ho kayo mag-impake. Wag na, ako na lang. Konti lang naman to. Makipagkwentuhan ka na lang muna sa lola mo. Hindi ko po siya makita. Umalis po yata. Si lolo naman po, nagsisiga sa likod bahay. Nandun yun sa may kubo. Malamang sa malamang, nagsasagawa na naman yun ng ritual. Ritual? Nanggagamot pa rin ho ba si lola? Minsan nanggagamot. Madalas, nambabarang. Usong-uso at parami na rin ang malalakas na mambabarang dito sa atin. Isa din yan sa ikinakatakot ko kaya ayaw ko sanang iwanan sila dito. Ay, wala eh. Alam mo naman ang lola mo, walang sino man ang pwedeng magdikta sa kung ano ang gusto niya. Magagalit lamang kapag pinagsabihan ko. Siguro ay hindi yan titigil hanggat hindi nakakahanap ng katapat. Sabi po sa akin ni lola dati, ginagawa niya raw ho yun para makatulong at turuan ng leksyon ng masasamang tao. Sandali lang ho, pupuntahan ko po siya. Matagal na panahon na ho kasi mula nung huli ko siyang nakita na ng babarang eh. Lakad-takbo na tumungo si Liza sa kubo at bahagyang sumilip sa ginagawa ng kanyang lola Tanya. Apo, may sadya ka ba? Wala naman po lola, nakikiusyoso lamang po ako. Dalaga pa ho ako nung huli kong nakita ang mga gamit ninyo. Nakakamanghapong tingnan pero natatakot ka. Sadyang nakakatakot ito, apo. Ngunit para sa katulad ko, nakabisado na at malawak na ang kaalaman sa bagay na ito. Parte na ito ng aking buhay. Hindi ko alam kung pagbabayaran ko ito sa pangalawang buhay, ngunit sa ngayon, masaya ako na marami akong natutulungan. Isa pa, hindi ko basta-basta ginagamit ang aking kapangyarihan ng walang malalim na dahilan. Katulad na lamang nang binarang ko ang tatay mo nung takasan niyang responsibilidad niya sa inyo. Deserve na yon. Ay, meron po talagang mga ganong tao at tama po kayo. Hindi sa lahat ng oras matatakasan nila mga kasalanan na ginawa nila. Dapat lang naman sa kanila yon. Alam mo, Lola, nagpapasalamat ako at hindi ako tinakbuhan ni Ronnie. Nagsumikap kaming pareho. Pinagtutulungan po namin ang lahat. Sana nga po, hindi siya magbago eh. Ay, sana nga po. Ngayong mag-a-abroad ka, diyan masusubok ang katatagan niyo bilang mag-asawa. Distansya at oras ang kalaban ninyo. Pero sinasabi ko sa iyo, maging handa ka sa mga posibleng mangyari. Lalo na ngayon, kaliwat kanan ng tukso. Kaya nga po, isa rin po yan sa iniisip ko. Kaya gusto ko nandun si nanay. Mahihiya naman siguro siyang gumawa ng kalokohan. At isa pa, alam niya na kapag babae ng dahilan ng pag-aaway naming dalawa, tapos na. Kahit mahal ko siya, kahit may mga anak kami, hindi ko na siya bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Tama yan na po. Kung sakit ng ulo, sama ng loob na lamang ang ambag ng lalaki sa buhay mo, mas mabuti pang buhayin mo na lamang mag-isa ang mga anak mo. Ilang sandali pa, matapos magkwentuhan ng maglola, ay naglakad-lakad na lamang sa labas ng kubo si Liza upang maituloy na ni Lola Tanya ang kanyang pagriritual. Amoy na amoy din ni Liza ang usok na nagmumula sa kubo.
amoy kamangyan at balahibo na nasusunog. Bandang 8:00 ng gabi, naghapunan na sila at agad na ring natulog. Kailangan kasi nilang gumising na maaga para makasabay sa unang biyahe ng bangka pabalik sa bayan. Kinaumagahan, hinatid ni Lolo Dado ang mag-ina sa may pantalan. Oy siya, mag-iingat kayo sa biyahe. Medyo maalon ngayon dahil hanging habagat. Salamat ho sa paghatid, Lolo. Mag-iingat po kayo ni Lola, ha? Huwag kayong mag-alala. Kapag nasa ibang bansa na po ako, lagi ko kayong padadalhan ng panggastos ni Lola. Ay nako, wag mo na kaming alalahanin. Basta ingatan mong sarili mo, ha? Tay, aalis na ho kami. Huwag masyadong gagalitin si nanay, ha? Huwag laging nag-aaway. Ay, oo, sige. Babalik na ako't siguradong humahaba na naman ang leeg ng nanay mo kahihintay sa akin. Ay nako, kayo talaga. Bye, Tay. Palingon-lingon pa si Lolo Dado sa mag-ina, na noon ay nakatanaw rin sa kanya habang nakasakay sa bangka. Kaya ayoko naghahatid eh. Masyado talagang mababaw itong luha ko. Samantala, matapos ang ilang oras na biyahe, nakarating na rin ang mag-inang sina Remy at Lisa sa kanilang bahay. Agad naman silang sinalubong ni Ronnie at kinuha ang mga bitbit nilang gamit. Mano po, Nanay Remy? Kaawaan ka ng Diyos. Nasaan ang mga apo ko? Jack, nandito na ang nanay at ang lola nyo. Nang marinig ng bata ang sinabi ng kanyang ama, ay agad noong binitawan ang remote ng TV at tumakbo papalabas. Agad yung yumapos sa kanyang lola Remy at pinaghahagkan naman yun ng kanyang lola. Nako, big boy ng apo ko Napakapogi at ang bango-bango. Thank you po, Lola. Pinaliguan po ako ni tatay. Kami po ni baby bunso. Namiss po kita, Lola. Dito ka na po titira? Apo, pansamantala lang muna akong mag-aalaga sa inyo dahil... Dahil magwo-work si nanay, malayo po dito? Napabuntong hininga na lamang at niyakap muli ang kanyang apo at iginiya niya yon papasok ng bahay. Nagkatinginan naman ang mag-asawa na sina Ronnie at Lisa na may konting lungkot sa kanilang mga mata. Sa loob ng ilang linggo na sila'y magkakasama sa iisang bubong, kahit papaano, natutuwa naman si Aling Remy kay Ronnie. Mabuti naman at masipag mamasada at maalaga naman pala sa iyo ang asawa mo at sa mga anak ninyo. Opo, Nay. Sabi ko naman ho sa inyo pasasaan ba't magugustuhan niyo rin po si Ronnie? Huwag ka munang magdiwang at masyado pa maaga para matanggap ko siya bilang manugang. O siya, tutulungan na kita dyan sa pag-iimpake mo. Nay, salamat po ha. Kasi kahit masama ang loob niyo sa aming mag-asawa, hindi niyo pa rin natitiis ang mga apo ninyo. Siguro nga ito na ang tamang panahon para makabawi ako sa kanila. At sa'yo na rin. Masyado lang akong nagpadala sa sama ng loob ko sa'yo. Kalimutan na po natin yon, Nay. Pero alam nyo, may karapatan naman talaga kayong magalit. Pasensya na, Nay, ha. Hayaan nyo, ipinapangako ko po na gagawin ko ang lahat para kahit papano, gumanda pa rin ang buhay ko. Hindi lamang po para sa atin, kundi para sa mga apo ninyo. Mag-iingat ka doon. Hindi madaling magtrabaho sa ibang bansa. Walang kasiguruhan kung makakahanap ka ng mabait na amo. Huwag mo nang problemahin ang mga apo ko at ako nang bahala sa kanila, ha? Sana lang din ay hindi magbago ang asawa mo. Nay naman, parang wala kayong tiwala sa ganda ko, ha? Mahal na mahal ako ni Ronnie at hindi niya ako magagawang lokohin, Nay. Sa ilang taon na namin na mag-asawa, ni minsan wala kaming pinag-awayan na tungkol sa babae. Mabuti naman. Yan kasi ang madalas na dahilan ng paghihiwalay ng mga mag-asawa. Paano, kaliwat kanan ng tukso at ang mga lalaki naman, hindi marunong tumanggi. Nagpatuloy sa pagkukwentuhan ang mag-ina habang nag-iimpake ng gamit.
Masayang-masaya at kampante na nung mga oras na yun si Lisa na magiging maayos ang lagay ng kanyang pamilya kahit matagal siyang mawawala sa tulong ng kanyang ina. Makalipas ang 3 buwan mula nang makaalis si Lisa papunta sa ibang bansa, nag-aalmusal noon si Ronnie at naghuhugas naman ng bote ng dede ng kanyang bunsong apo si Remy. Ronnie, makikisuyo naman ng mga galon ng inumin. Kapag may oras ka, pakikuskus mo naman na maayos at medyo nanggigitata na. Salin ka lang ng salin, hindi mo naman nililinisan. Baka mamaya sumakit pa ang tiyan natin dahil sa mga yan. Mahirap magkasakit, magastos. Kawawa naman si Lisa na nagpapakahirap sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Sige ho, Nay. Lilinisin ko muna bago ako mamasada. Sige, mabuti naman. Ay, siya nga pala, mukhang ginabi ka yata ng uwi kagabi. Oo. Ano po kasi, nagkasiyahan lang po kami ng mga kasamahan kong tricycle driver. Napatagay lang po ng kaunti. Diyan nag-uumpisa yan. Ngayong wala ang asawa mo, pagkatapos ng trabaho, ilaan mo lang ang oras mo sa mga anak mo para iwas sa kung anong tukso dyan sa labas. Maigi nang umiiwas kesa malulung ka rin sa alak o kung ano paman. Kagabi lang naman po at hindi ko naman po kinakalimutan ang obligasyon ko sa mga bata, kaya wala po kayong dapat ipag-alala, Nay. Tumango-tango na lamang si Aling Remy at nang mapansin na tila nag-iba ang muka ni Ronnie ay tinapik niya ang balikat nito. Huwag sanang sasama ang loob mo sa mga sinasabi ko. Para sa ikabubuti lang din yan ng pamilya mo. Okay lang po, Nay. Naiintindihan ko naman po kayo. Pagkatapos noon, agad na tumalikod si Aling Remy at tumungo sa kwarto ng kanyang mga apo. Bahagya naman napangisi si Ronnie. Kahit kasi may mga pagkakataon na napipikon na siya sa pagiging istrikta ng kanyang biyanan, ay hindi pa rin niya maipagkakaila kung gaano kalaking bagay ang pag-aalagang ginagawa noon sa kanyang mga anak, pati na rin sa pag-aasikaso ng mga pagkain nila sa araw-araw. Hindi kasi siya gaanong maalam sa pagluluto. Alam niya rin na hindi niya kakayanin kung nagkataon na siya lamang ang maiiwan sa kanilang mga anak. Matapos niyang kumain, agad niyang ginawa ang utos ni Aling Remy at pagkatapos noon ay agad na rin siyang nag-asikaso para mamasada. Pagdating sa paradahan ay agad naman niloko si Ronnie ng kanyang mga kasamahan. Aba, madalas kang tinatanghali ng labas, pare ah. Ano, kumusta naman kayo ng mabait mong biyanan? Ayos lang naman, palautos at minsan nakakapikon magsalita pero mabait naman yun. Ganyan naman talaga ang mga biyanan, medyo may pagkakontrabida. Pero ang swerte mo sa biyanan mo ha, bukod sa alagang-alaga ang mga anak mo mukhang alagang-alaga ka rin ha. Nananaba ka na, masarap ba? Ha? Yung mga luto niya? Siraulo ka ba? Ayusin mo yung mga pinagsasabi mo ha. Baka hindi ako makapagpigil, paduguin ko yung uso mo. Ito naman, hindi na mabiro. Masyadong pikon. Tol, kalma. Huwag mo na lang pansinin yan si Panot. Kulang kasi yan sa alaga eh. Kapag napaaway ka, mayayari ka na naman sa biyanan mo. Lumipas ang mahigit 1 taon. Sinubukang magtiis ni Ronnie sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan ng kanyang biyanan. May mga pagkakataon kasi na pakiramdam niya ay masyado na yung nakikialam sa kanilang buhay. Mahal naman, para namang hindi ka na nasanay kay nanay. Kahit naman sa akin ganun siya eh. Pagpasensyahan mo na lang. Kakausapin ko rin siya na minsan, kailangan mo rin namang maglibang dyan. Basta huwag ka lang mambababae, ha? Di mo naman ako kailangan paalalahanan tungkol sa bagay na yan. Alam mo namang sayong-sayo lang ako. Ay, namimiss na naman tuloy kita. Pero huwag ka mag-alala, promise. Hindi kita ipagpapalit sa iba. Basta mag-iingat ka dyan ha. Miss ka na namin ng mga bata. Sige na mahal at may gagawin na ako. Mag-iingat din kayo lagi. I love you. Miss you all. Bye. Mahal? Ay, minsan na nga lang magkausap. Nagmamadali pa. Ay. Oh, mukhang bad trip ka na naman ha. May problema ba?
Huwag ka na nga magtanong. Di mo rin naman ako matutulungan sa problema ko eh. Malay mo naman. Tol, tingnan mo nga yung pagmumukha mo. Hindi na naman maipinta. Ang dami mo na namang iniisip. Kalma lang. Ay, sakit lang talaga sa ulo eh. Hindi ko naman alam na ganito pala kahirap kapag malayo sa asawa. May mga gabi na hindi ako makatulog kakaisip sa kanya. Miss na miss ko na yung asawa ko, pre. Sobrang lungkot at ewan ko ba, hindi ko maipaliwanag. May solusyon ako sa problema mong yan, pre. Mabuti pa, sumama ka sa akin mamaya. Promise, matatanggal yung stress o kung ano mang iniisip mo ngayon. Ay, ano ba yun? Basta, akong bahala sa'yo. Bandang 5:00 ng hapon, sumama si Ronnie sa kanyang kaibigan na si Mokong. Dinala siya nito sa bakanteng bahay, di kalayuan sa kanyang tinitirhan. Naggulat na lamang siya nang makita ang ilang mga gamit na nasa hawak na bag ni Mokong at lalo na nang ilabas nito ang nasa maliit na supot na may lamang 6 puting asukal. Alam mo, loko ka talaga. Akala ko naman magiinuman lang tayo. Mukhang iba na naman yung pinaplano mo eh. Wala akong planong masira ang buhay ko, pre. Masyado ka naman. Sana matagal nang sira ang buhay ko. Hindi ka naman magpapakalulong dito, pre. Libangan lang, paminsan-minsan. Sarap kaya sa pakiramdam. Promise yan. Walang bayad to, ha? Oo na. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Akong bahala. Sigurado ka, ha? Hindi naman ako masisiraan ng bait dito. Masyado kong sigurista. Sa tagal na natin magkaibigan, ngayon ka pa magdududa. Stress reliever ko to, pre. Wala kang mararamdaman lungkot. Happy lang. Ganito lang yan. Nang mga sandaling yun, may kung ano ring nagtulak kay Ronnie na kumagat sa paandar ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay agad na rin siyang nagpaalam kay Mokong. Bago sila lumabas sa bakanteng bahay sa kanilang subdivision, ay siniguro muna nila na walang nakakitang tao sa kanila. Habang nasa biyahe pauwi ay sobrang gaan ng kanyang pakiramdam at may pasigaw-sigaw pa yun na animoy masayang-masaya nang dumaan sa mga kasamahan nila sa paradahan ng tricycle. Pagdating sa bahay, masaya namang sinalubong yon ng kanyang anak na si Jack. Mula sa kwarto ay lumabas si Aling Remy nang marinig ang malakas na halakhak ng kanyang manugang na si Ronnie na nakikipagharutan sa panganay nitong anak na noon ay kanyang pasan-pasan. Daddy, ibaba mo na ako, Daddy. Ronnie, ano ba naman yan? Baka mapilayan yung anak mo sa ginagawa mo. Maaga kaya ta ngayon. Nanay naman, kapag ginagabi ako, nagagalit kayo. Ngayon naman na maaga akong umuwi, nagtataka pa rin kayo. Walang masyadong pasahero, Nay. Siguro, nakabili na sila ng sariling sasakyan o tinamad maglalabas ang mga tao ngayon. Kain na lang ho kayo ng mga bata, ha? Maglilinis lang ho ako nitong tricycle para hindi sayang ang oras. Di ba, Nay? Apir tayo, Nay. Apir! Ay nako, sige na nga. Apir-apir ka pa nalalaman. Ibaba mo na yung anak mo at baka mapilayan yan. Ay, anong nangyayari sa lokong to? Pawis na pawis at ngayon ko lang siya nakitang nagkaganyan. Hindi naman amoy alak. Sinundan pa ng tingin ni Aling Remy si Ronnie nang pumunta yun sa kusina at agad na nagbukas ng ref at binuksan ang wala pang bawas at malamig na soft drinks. Halos makalahati niya yon at pagkatapos ay uminom din ng napakaraming tubig. Nagtataka tuloy ang kanyang biyanan lalo na't hindi naman ganoon kainit ang panahon para mauhaw siya ng ganon. Kapansin-pansin din ang butil-butil noong pawis at parang hindi mapakali. Pakanta-kanta pa at habang naglilinis ng kanyang tricycle ay napakalakas ng boses kapag nagsasalita. Nang matapos yun sa kanyang ginagawa ay sumilip yun sa kwarto ng kanyang mga anak. Nakahiga si Aling Remy katabi ng bunsong anak nila ni Liza. Pareho nang nakatulog yon, pati na rin si Jack. Napalunok-laway siya
habang nakatingin sa medyo nakaangat na duster ng kanyang biyanan, dahilan para makita niya ang maputi nitong mga hita. Nang dumako ang kanyang tingin sa may parting dibdib ni Aling Remy, ay tila ba lalong natakam ang kanyang mga mata. Napapahid pa yon ng pawis at sakto namang nagising ang kanyang biyanan. Oh, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Ay, opo, Nay. Katatapos lang ho. Mag-good night lang ho sana ako sa mga bata. Tulog na pala. Sa tagal mo ba namang naglinis ng tricycle Inabot ka na ng ilang oras. Ay, kumain ka na. Initin mo na lamang yung sabaw. Busog pa naman ho ako. Bukas na lang po ako kakain. Napakunot noon na lamang ang ginang dahil alam niya kung gaano kalakas kumain ang kanyang manugang sa gabi. Lumabas naman yun sa kwarto at tumungo sa silid nito, sabay nagbukas ng TV. Pinatay niya naman agad yon nang hindi magustuhan ang kanyang pinapanood, hanggang sa mahawakan ang kanyang cellphone at doon na lamang nanood ng maselang palabas. Inabot na siya ng madaling araw, hindi man lamang nakakaramdam ng antok. Naulit nang naulit ang ganoong eksena sa kanilang bahay, hanggang sa hinahanap-hanap na ng katawan niya ang ipinagbabawal na gamot, hanggang sa nakaramdam na siya ng panghihina kapag hindi gumagamit noon. Ngunit sa tuwing umuuwi yung sabog, ay pasimple niyang pinagpapantasyahan ang kanyang biyanan na si Aling Remy. Minsan, pasimple niya pa yung kinukunan ng picture at pinagnanasahan, bagay na hindi niya kayang pigilan dahil nahihirapan na siyang kontrolin ang kanyang sarili. Isang araw, naikwento ni Remy kay Liza ang mga kakaibang ikinikilos ni Ronnie, ngunit mariin namang itinanggiyon ng lalaki. Kung ano-ano na lang talaga napupuna sa akin ni Nanay. Masyado niya naman akong paboritong siraan sa'yo. Wala akong ginagawang kalokohan, ha? Alam mo namang mahal na mahal kita at ang mga anak natin. Isa pa, takot ko lang sa nanay mo. Paano naman ako maglolo ko? Umuwi ka na nga. Miss na kita, mahal eh. Maawa ka naman sa akin, Konting tiis na lang, mahal. Patapos naman ang kontrata ko. Huwag mong pababayaan ang sarili mo dyan, at ang mga bata. Pagpasensya mo na kung palagi kang napagtitripan ni nanay. Wala yun. Sanay na ako, mahal. Mag-ingat ka rin dyan, ha? I love you. I love you too. Sige na, ibababa ko na to. Alam mo naman, walang katapusan ng trabaho ko dito. Sandali lang, mahal. Pakis naman, Mahal? Mahal? Bisit. Pambira naman talaga. Isang umaga, tulog na tulog pa ang mga bata. Kababangon lamang noon ni Ronnie. Pulang-pula ang kanyang mga mata at ang gaan ng kanyang ulo. Hindi naman kasi siya makatulog ng maayos. Iihi sana siya, ngunit narinig niya ang wagaswas ng tubig mula sa banyo. Nasisiguro niyang naliligo ang kanyang biyanan nung mga sandaling yun. May maliit na butas ang pinto, kaya naman doon ay pilit niyang sinisipat ang walang saplot niyang biyanan na noon ay walang kaalam-alam sa ginagawa ng kanyang manugang. Nang papatapos ng maligo, ay agad naman siyang nagtago. Sinundan niya pa yon sa may silid nito at dahil komportable na sa bahay, hindi na naisara ng maayos ni Aling Remy ang pinto ng kanyang kwarto. Habang nagbibihis, ay busog naman ang mga mata ni Ronnie. Paulit-ulit na nangyari yon hanggang sa mas lalo lamang lumala ang pagnanasa nito sa kanyang biyanan. Naging madalas na rin ang pagiging iritable ng lalaki. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, hindi yun namasada dahil sa sobrang pananakit ng kanyang ulo na hindi niya na maintindihan. Nagising yon na kinakalkal ni Jack ang kanyang bag na dinadala sa pamamasada. Nagmamadali niyang hinablot ang bag sa kanyang anak
at hinugot ang kanyang sinturon at pinalo ng pinalo si Jack. Tatay, sorry po. Tama na po. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong pakikialaman ang mga gamit ko, ha? Sa susunod, hindi lang yan ang mapapala mo sa akin. Puputulin ko tong sinturon dyan sa katawan mo. Subukan mo. Ang bata pa ng anak mo, kung paluin mo ng sinturon na yan, akala mo pumapalo ka ng kalabaw? Ano ba nangyayari sa'yo at pati bata ay pinag-iinitan mo? Alam mo, nakakahalata na ako sa'yo, ha? Huwag ko lamang malaman na may ginagawa kang kalukuhan dahil sinasabi ko sa'yo, ako mismo magtuturo sa'yo sa pulis. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga kinikilos mo? Umuwi ka rito ng sabog, wala sa sarili, at tingnan mo nga yung mata mo sa salamin para malaman mo na hindi mo maitatago yung pagiging adik mo. Tumigil kayo sa kung ano-anong binibintang niyo sa akin, ha? Ang tagal ko na nagtitimpi sa pakikialam niyo sa buhay ko, sa buhay namin mag-asawa, at pati sa pagdidisiplina ko sa mga bata. Huwag na huwag sanang dumating sa punto na mapuno ako sa inyo, dahil baka kung ano, talagang ikaw pa tong malakas ang loob na magalit? Umayos ka, dahil sinasabi ko sa iyo, lahat ng meron ka ngayon, mawawala kapag hindi ka tumigil sa kalokohan mo. Huwag mo akong tinatakot at hindi ako pinalaking duwag ng mga magulang ko. Malalaman ni Lisa ang lahat ng to, kaya humanda ka. Magsusumbong ka? Sige, panindigan mo yung pagiging pakailamera mo. Itong tandaan mo, ha? Sa oras na mag-away kami mag-asawa, hindi kita mapapatawad. Umalis na lamang si Ronnie para makaiwas sa kanyang biyanan. Sakto namang niyaya siya sa inuman at doon ay naglabas yon ng sama ng loob sa kanyang kaibigan. Nakakapikon na, tol. Masyadong bida-bida. Kalma ka lang. O yan, itagay mo yan. Dapat kasi hindi mo na lang pinatulan eh. Nagmukha ka tuloy guilty sa ginagawa mo. Mahalata ka talaga nun. Sigurado ako magsusumbong yun kay Lisa. Nako, malaking gulo yan, tol. Sinabi mo pa. Kaya nga namumroblema ako ngayon eh. Kailangan ko makaisip ng paraan para manahimik siya. Alam mo ang magandang gawin? Huwag mo na lamang pansinin. Huwag mo nang palakayin ang away nyo. Ikaw na lang ang mag-adjust at isipin mo na lang kung gaano kahirap kung mag-isa ka magbabantay sa mga anak mo. Natural na mainit yung ulo mo. Paano kasi ayaw mo sumama sa akin dun sa sinasabi ko sa iyong bar? Maraming sexy babes doon, pre. Tumigil ka na nga. Kapag nahuli ka ng asawa mo, yari ka rin. Ano ka ba naman? Walang mahuhuli kung walang magpapahuli. Sanay na to, oy. Di ikaw na. Ikaw na ang biyasa. Kahit tigang na ako, hindi ako magtsatsaga sa mga bayarang babae dyan. Magkakasakit pa ako dyan eh. Oo na, ikaw nang maselan. Ayaw ko ng ayaw, pero ang totoo. Sus, tarantado. Ilang buwan na lang ang titiisin ko, oy. Uuwi na rin yung asawa ko. Kaya tumigil ka na sa panunukso sa akin. Hindi mo ako makukumbinsi. Teka, siya nga pala. Baka naman meron ka dyan. Benta mo naman ako. Sus, ito talagang hindi mo na kayang tigilan eh, no? O yan, tago mo yan ha. Huwag mo ikakalat-kalat kapag nakita yan ng anak mo o kaya ng biyanan mo, tapos tayo. Siguradong mapapalayas ka nang wala sa panahon sa maganda mong bahay. Sayang yun, pre. Hindi ko kaya mangyari yan, tol. Magkakamatayan na kami. Uy, huwag ka nagsasalita ng ganyan. Delikado yung iniisip mo, uy. Pag ginawa mo yan, sa kulungan ka dadamputin. Nang gabing yon, naparami ang nainom nilang alak. Bandang 11:00 na nang makauwi si Ronnie sa kanilang bahay. Nagtahulan ang mga aso at nang akma niyang bubuksan ang pinto ay nakalakyon. Wala sa kanyang bag ang susi. Kaya naman paulit-ulit na kumatok ang lalaki, hanggang pagbuksan na siya ni Aling Remy. Bagamat masama pa rin ang loob dahil sa naging sagutan nila, ay agad ring tumalikod yon at hindi man lamang siya kinausap. Ngunit naging mas agaw pansin kay Ronnie ang suot ni Aling Remy na pantulog. Dahil nakatalikod, bakat na bakat ang matambok noong likuran na kanyang pinagmamasdan habang papasok sa banyo. At nung mga oras na yun ay bigla na lamang may kung anong pumasok sa kanyang isipan. Tumungo siya sa may kusina at kinuha ang kutsilyo na may katamtamang haba at isinuksok sa kanyang tagiliran. Dali-dali yung nagpunta sa may pinto ng banyo at nag-aabang sa paglabas ng kanyang biyanan.
Paglabas ni Aling Remy ay bigla na lamang siyang hinila ng lalaki sa kanyang buhok. Aray! Ano ba? Bitiwan mo ko! Huwag kang pumalag kung ayaw mo masaktan. Ronnie, kung nagagalit ka kapag pinagsasabihan kita, naiintindihan ko. Pero hindi mo kailangan gawin sa akin to. Sabi na manahimik ka eh. Sige, subukan mo pang ibukay ang bibig mo kung ayaw mo itara ko to dyan sa tagiliran mo. Susundin mo ang gusto ko kung ayaw mo masaktan, pati ang mga apo mo. Kinaladkad ni Ronnie si Aling Remy patungo sa isang silid at doon ay matagumpay niyang pinagsamantalahan ang kanyang sariling biyanan. Pwede ba tumigil ka na sa kakaiyak mo? Huwag na huwag mo tong pararatingin sa asawa ko dahil sisiguruhin ko na hindi mo magugustuhan ang mga susunod na mangyayari. Isa pa, pwede ko namang sabihin sa asawa ko na inakit mo lang ako kaya ako natukso. Tsaka, asawa niya ako, mahal na mahal ako ng anak mo. Kaya sa ating dalawa akong paniniwalaan niya. Lalo na't alam niya na wala ka ng ibang ginawa kundi ang hanapan ako ng butas sa sarili kong pamamahay. Isa pa, sigurado naman ako na nagustuhan mo yung ginawa natin eh. Nag-enjoy ka naman, di ba? Kung makaungol ka nga, panalo eh. Mula ngayon, pupunan mo lahat ng pagkukulang sa akin ng anak mo. Hayop ka talaga. Sa tingin mo hayaan kung gawin mo sa akin ang paulit-ulit to? Sisiguruhin ko na malalaman ni Lisa ang baho ng pagkatao mo. Demonyo ka! Demonyo pala ah. Pwes, paluluhurin kita sa harapan ng demonyong tinatawag mo. Lord, ano pang hinihintay mo? Susunod ka o tutuluyan kita, ha? Sa halip na lumuhod, nakipag-agawan yon ng kutsilyo kay Ronnie. Kinagat niya yun sa braso dahilan para mabitawan ng lalaki ang kanyang hawak at tumilapon yun sa sahig. Buong lakas namang ginamit ni Ronnie ang kanyang tuhod at tinamaan sa sikmura si Aling Remy na noon ay namimilipit sa sakit. Nagmamadaling dinampot ni Ronnie ang kutsilyo hanggang sa nandilim ang kanyang paningin sa galit at nasaksak niya ang kanyang biyanan sa tagiliran. Nabitawan ni Ronnie ang kutsilyo nang bigla niyang marinig ang pag-iyak ng bata na nagmumula sa may pintuan. Bad ka, tatay! Anong ginawa mo kay Lola? Lola! Nung mga sandaling yun, walang kasing bilis na tumakbo papalabas ng bahay si Ronnie. Lola! Lola, may sugat po kayo! Apo, huwag ka nang umiyak. Huwag ka matakot. Pwede bang lumabas ka at humingi ka ng tulong sa kapitbahay natin? Agad namang tumango ang bata at tumakbo papalabas at nagsisigaw habang umiiyak. Ilang sandali pa, nagsilabasan na ang kanilang mga kapitbahay at isinugod sa ospital si Aling Remy. Isa sa mga malapit na kaibigan ni Lisa ang pansamantalang nag-asikaso sa mga bata. Nang malaman ni Lisa ang nangyari, ay agad naman yon nag-asikaso papauwi sa Pilipinas. Mabuti na lamang ay naintindihan siya ng kanyang mga amo. Tinawagan ni Remy sina Lola Tanya at Lolo Dado na siyang nagbantay sa kanya sa ospital. Maswerteng nasalinan agad siya ng dugo at hindi malala ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, sariwa pa rin ang tahi ng kanyang sugat, ngunit lingid sa kaalaman ng lahat ang katotohanan na pinagsamantalahan pa siya ng kanyang manugang. Saan ba nagtago ang hayop na yon? Kailangan niya managot sa ginawa niya sa'yo. Hayaan mo siya magtago sa ngayon. Nasisiguro ko nagagapang rin naman siya pabalik, papuntang hukay ng kamatayan. Makalipas ang 5 araw ay nakalabas na rin ng ospital si Remy at nung araw ding yun ay paparating na si Liza. Samantala, Hindi ka pwede dito, tol. Pasensya na talaga. Ayaw kong madamay sa gusot na kinasangkutan mo. Nagagalit na rin ang asawa ko. Alam mo, mas makabubuti kung sumuko ka na lang sa mga pulis o di kaya humingi ka na lang ng tawad sa nangyari. Sabihin mo na lang na lasing ka at hindi mo alam kung ano yung ginawa mo. O di kaya naman ay magpanggap ka na lang na baliw
para may malaking dahilan ka para malusutan niya ang kasalanan mo. Sige na, pre. Umalis ka na rito. Kapag nadatnan ka pa ni Mrs. dito, siguradong magagalit sa akin yun. Baka pati ako palayasin niya. Wala nang nagawa pa si Ronnie. 6:00 ng gabi, naglakad-lakad yon at itinatago ang muka sa kanyang itim na sombrero at umiiwas sa maraming tao. Hanggang nakarating siya sa isang bahay na nababatid niya na walang nakatira. Dumaan siya sa may kusina at sakto namang hindi nakalak ang pintuan, kaya agad siyang nakapasok. Luma na ang mga gamit na naroon, ngunit malinis pa rin naman ang buong kabahayan. Pagkaakyat niya ng pangalawang palapag ay agad niyang napansin ang ilang makina na ginagamit sa pananahi. Natatakpan ang mga yon ng iba't ibang kulay ng tela. Dumiretso siya sa isang silid at humiga sa isang luma ngunit may kalakihang katre. Maya-maya, biglang tumunog ang kanyang cellphone at agad niyang sinagot yon. Pinakiramdaman niya muna kung sino ang nasa kabilang linya. Ronnie, alam kong nakikinig ka. Kung nasaan ka man ngayon, nakikiusap ako. Umuwi ka na kung gusto mo mapatawad pa kita at makita pa mga anak mo. Kung gusto mong patawarin kita, harapin mo ang mga kasalanan mo. Mahal, umuwi ka na ba? Mahal, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang nangyari. Hindi ko sinasadya. Ayoko makulong. Kailangan mo makinig sa akin. Kung gusto mong maunawaan kita at maayos natin to, umuwi ka na ngayon din. Kapag hindi ka nagpakita, pasensyahan tayo. Palakad-lakad si Lisa sa silid kung saan nagpapagaling pa rin ang kanyang ina. Apo, alam kong mahirap para sa iyo nangyaring ito, pero hindi ito ang tamang panahon para maging mahina. Isang malaking desisyon ang gagawin mo at alam ko na malinaw na sa iyo kung anong kayang gawin ng asawa mo. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman. Pakiramdam ko, kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi ko lang sana pinilit si nanay, baka sakaling hindi nangyari to. Ginawa mo lang kung anong alam mong makabubuti para sa mga anak mo. Lisa, apo, hindi mo ba naisip na kung nag-adik ang asawa mo na wala dito ang nanay mo, baka kung ano nangyari sa dalawa mong anak? Umupo ka nga muna dito sa tabi ko. Nahihilo na ako sa iyo. Mabuti naman at mahimbing ang tulog ng nanay mo. Nararamdaman ko, nakakagat si Ronnie sa plano mo. Ilang sandali lamang, nagsidatingan na ang mga pulis at halos kasunod lamang noon ay siya rin namang pagdating ni Ronnie. Teka, anong ibig sabihin nito? Lisa, mag-usap tayo. Makinig ka muna sa akin. Hayop ka? Anong pumasok dyan sa isip mo para gawin yun sa nanay ko? Wala kang utang na loob. Ano bang pumasok dyan sa isip mo, ha? Hindi mo man lamang iniisip yung mga bata, ang pamilya natin. Sinayang mo lang ang lahat, Ronnie. Minahal kita. Nagsakripisyo ako para sa pamilya natin tapos ganitong iaganti mo sa akin. Hayop ka. Hindi kita mapapatawad. Habang buhay ka na makukulong at kung makalaya ka man, wala ka ng pamilyang babalikan. Magdusa ka sa lahat ng sakit at kasalanan ginawa mo. Maniwala ka sa akin. Akong paniwalaan mo. Gumagawa lang ng kwento ang nanay mo. Asawa mo ako. Kilala mo ako. Hindi ko magagawa yung sinasabi niya. Sadyang gumawa lang siya ng paraan para maghiwalay tayong dalawa. Para ilayo kayo sa akin ng mga bata. Tama na, Ronnie. Hindi ka man lang ba nakukonsensya? Nanay kong ginahasa mo, napakababoy mo. Nagsisisi na ako. Wala ako sa tamang pag-iisip nung gabing yon. Mamang pulis, sige na ho. Ikulong niyo na ang lalaking yan. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Lisa. Asawa mo ako. Tatay ako ng mga anak mo. Pagsisisihan mo to. Kapag nakalabas ako sa kulungan, babalikan ko kayo. Aba, matapang pa talaga ang kriminal na ito. Teka lang, sandali. Hoy! Ayan, pasalamat ka't hindi na ako malakas sumuntok ngayon dahil kung hindi ay malalagas pati ang bagang mo. Agad naman nang umalis ang mga kapulisan kasama si Ronnie.
Lumipas ang ilang linggo, isang masamang balita ang kanilang natanggap. Ililipat sana si Ronnie sa isang mental health facility dahil sa patuloy na pagiging bayolente nito sa loob ng kulungan. Dahilan para magkaroon yon ng pagkakataon na tumakas. Huwag kayong matakot. Ako nang bahala sa kanya. Ibang klase rin ang tapang ng asawa mo, Apo. Lola, gawin niyo po ang lahat. Hindi ko nakakayanin pa na may mapahamak pa ulit sa atin. Nang gabi ring yun, tumungo sa isang silid si Lola Tanya. Dala ang kanyang gamit sa pambabarang at doon ay nagsagawa siya ng taimtim na pagriritual. Gumagapang sa sahig ang mga insekto, manika na tadtad ng karayom at ang aklat ng karunungan na noon ay hawak ni Lola Tanya habang bumibigkas ng mga kahindik-hindik na salita. Para sa mga sinungaling at mahilig tumakas sa kanilang kasalanan, kahindik-hindik na kamatayan ang ipapataw ko sa iyo. Tutuluyan ko na ang pagiging wala mo sa katinoan. Takot at walang katumbas na kamalasan at pasakit hanggang hukay. Hanggang pangalawang buhay ay pagbabayaran mo ang atraso mo dito sa lupa. Hindi kita titigilan hanggang sa ikaw ay mamatay. Ramdam ni Lola Tanya ang kakaibang ihip ng hangin mula sa labas ng bintana ng silid na yun. Lumalagablab ang sindi ng mga kandila sa bawat bigkas niya ng mga salita. Samantala, bumalik sa isang lumang bahay si Ronnie at doon ay nagtago. Agad siyang nagkulong sa kwarto at isinara ang pintuan. Humiga siya sa katre, dala ng matinding pagod na kanyang nararamdaman. Maya-maya, nagising siya nang maramdaman niyang tila ba may nakabara sa kanyang ilong. Napabahing yun kasabay ng pagtilamsik ng buong dugo at ilang piraso ng animoy patay na tipaklong at may mabahong amoy. Nasuka siya at bahagyang nakaramdam ng pagkahilo. Pinilit niya maglakad patungo sa banyo, ngunit napaatras siya nang may marinig na mga yapak ng paa, kasabay ng pag-andar ng makina sa pananahi. Halos mapalundag siya at ilang ulit na kinusot ang kanyang mga mata. Namamalik-mata ba ako? May multo ba sa bahay na to? Hahakbang pa lamang muli yun nang bigla namang bumigat ang kanyang mga paa hanggang sa mapaupo na siya sa sahig, hanggang sa makitang isa-isang dumurugo ang kanyang daliri at napapahiyaw yun na animoy binubunot ang kanyang kuko at sinusunog ang kanyang talampakan. Sigaw ng sigaw ang lalaki kasabay ng pagbagsak ng kisame sa kanyang tapat, na noon ay may napakaraming alupihan na kulay pula. Pinagkakagat siya noon at umaalingaw-ngaw ang kanyang paghiyaw dahil sa matinding sakit ng mga kagat na kanyang nararamdaman. Patuloy sa paglupasay yon hanggang sa nakaramdam ng paninikip ng kanyang dibdib. Sa isang iglap, nawala naman ang mga alupihan, ngunit hindi pa rin siya makahinga ng maayos dahil sa sobrang sakit ng mga kagat noon. Maya-maya, bigla siyang tumayo at may kung anong puwersa na humihila sa kanya. Inilipat siya sa isang umaandar na makina sa pananahi at doon isinalang ang kanyang mga daliri. Tumilamsik ang kanyang dugo at napahawak siya sa kanyang mga mata nang biglang may kung anong matulis na bagay na tumusok doon. Tama na, hindi ko na kaya. Huwag niyo naman akong pahirapan ng ganito. Maawa kayo sa akin. Kailangan pa ako ng asawa at mga anak ko. Samantala, kailangan pala, ha? Ang kapal ng mukha mong manyakis ka. Ngayon matatapos na rin ang paghihiganti ko sa iyo. At hindi makukumpleto yon kung hindi mo mararanasang mawalan ng sandatang pinagyayabang mo. Sa kabilang banda,
habang hawak ang kanyang kamay na punong-puno ng dugo, ay napaupo yun at hingal na hingal. Alam kong may kinalaman ka dito, Lisa. Hindi ka man lang naawa sa akin. Lintik lang ang walang ganti kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Kukunin ko sa iyo mga anak ko. At ikaw naman na magmamakaawa sa akin na makita sila. Pilit sanang tatayo si Ronnie nang may makita siyang anino na papalapit sa kanya. Pakinig na pakinig niya ang bawat hakbang noon sa sahig na yari sa tabla. Bigla naman nagbukas ang isang drawer at doon ay lumutang ang napakaraming malaking gunting. Nahulog ang mga gunting sa pribadong bahagi ng katawan ni Ronnie, dahilan para lalong mapalakas ang kanyang pagsigaw. Agad noong ginupit-gupit ang pang-ibaba niyang suot. Tama na! Huwag kang lalapit sa akin! Bitawan mong gunting na yan! Huwag! Nagmamakaawa ako! Huwag mong puputulin yan! Huwag! Huwag! Sa kalagitnaan ng gabi, nang marinig ng caretaker na mayroong tao doon na nagsisisigaw, agad yung tumawag ng rumorondang tanod. Samantalang si Ronnie naman, nung mga sandaling yon, ay nadatnan nila na naliligo sa sarili niyang dugo. Agad silang nagpatawag ng ambulansya at mga pulis na mag-iimbestiga sa nangyari. Makalipas ang 1 buwan, matapos niyang makabalik sa kulungan. Hoy, Pogi! Ano na naman kadramahan yan, ha? Namimiss mo na naman ang pamilya mo? Huwag ka nang mangarap na makita pa sila. Hindi mo na maibabalik pa nakaraan na sinayang mo kahit lumuha ka pa ng dugo o bumaha dito sa kakaiyak mo. Para lang yan sandata mo na hindi natutubo. Saklap ng buhay nito, boss. Tinalikuran na nga ng pamilya, pinutulan pa ng kaligayahan. Buti hindi ka pinatay nun ng barang sa'yo. Kasi kung nagkataon, kalansay ka na lang sana ngayon. Sana nga pinatay na lang nila ako. Sana namatay na lang ako. Kesa naman araw-araw akong pinapatay ng konsensya ko. Ganun talaga. Panapanahon lang yan. Ayaw mo nun? Makakasama mo kaming tumanda dito sa selda. Dito na tayo tatanda. Magkakasakit at mamamatay. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na. Mas lalo ka lang mahihirapan kung hindi mo tatanggapin ang katotohanan. Makalipas ang 1 taon, nagkaroon ng engkwentro sa kulungan at doon ay napuruhan si Ronnie. Bilang asawa, sa kabila ng pagkasuklam niya sa lalaki, ay ipinalibing pa rin yon ni Liza. Nanay, kaya po ba nakulong si tatay kasi naging bad guy siya? Nanay, bakit po siya namatay? Nakipag-away na naman po siya. Anak, marami pang bagay na hindi ko masabi sa'yo dahil baka hindi mo pa gaanong maintindihan. Basta sa ngayon, patawarin na natin at ipagdasal na lang natin ang tatay mo. May malaki siyang kasalanan sa atin pero alalahanin na lang natin ang mga pagkakataon na naging mabuting tatay rin siya sa inyo ni Bunso. Magiging mas magaan sa pakiramdam ko mapapatawad na natin siya. Gusto ko nang kalimutan ang lahat ng bad na nangyari. Lalo ka na. Alam ko hanggang ngayon natatakot ka pa rin. Don't worry, Nanay. Okay lang po ako. Kapag malaki na ako, promise ko po sa inyo, ako nang magpoprotect sa inyo ni Baby Bunso, pati kay Lola Remy, Lola Tanya at Lolo Dado. Tara na po, Nay. Uwi na po tayo. Sa kabila ng mga nangyari, pinilit ni Liza na tapusin ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo upang magkaroon na ng permanenteng trabaho at hindi niya na kailangan pang umalis ng bansa at mawalay ulit sa kanyang mga anak. Si Aling Remy naman ay unti-unti nang nakalimot sa mga nangyari sa tulong ng regular na pagpapatingin nila sa doktor sa pag-iisip upang mapadali ang kanyang recovery sa trauma na kanyang pinagdaanan. Masaya ako na nakakangiti ka na ulit at hindi na kita madalas nahuhuling nakatulala. Napapaisip lang ho ako minsan. Naaawa ako kay Liza. Iniisip ko na parang
Dahil sa mga nangyari ay nasira ko ang pangarap niyang buo at masayang pamilya. Abay, hindi pa naman huli ang lahat. Marami pang makikilala ang anak mo. Malay mo, may mas magandang buhay na naghihintay sa kanya. Mas mabait at mas matinong lalaki na kaya rin siyang panindigan at mahalin pati na rin ang dalawa niyang anak. Nako, kung sakali man ay sana'y sadyang mabait ka at hindi ulit ako magdadalawang isip na gawin ang ginawa ko sa Ronnie na yon. Sa susunod na masaktan ulit ang apo ko. At ikaw naman, huwag mo na sisihin yan sarili mo. Mahal na mahal ka ni Lisa, kaya kahit masakit para sa kanya na makulong at magdusa ang kauna-unahang lalaki na minahal niya, ay pilit niyang kinaya. Tama ho kayo, Nay. Nagpapasalamat ako dahil napakatapang niya. Yun ang bagay na minana niya sa akin. Sa'yo lang ba? Hindi ba pwedeng sa lola naman? Makalipas ang ilan pang taon, nasa grade 6 na noon si Jack at sa school kung saan siya nag-aaral ay doon na rin nagtuturo si Liza. Sabay kong pumasok hanggang uwian ang mag-ina. At kung minsan naman sinusundo sila ng bagong lalaki na nagpapatibok ng puso ni Liza. Sa tuwing nakikita niya na masayang-masaya ang kanyang mga anak sa bago nilang kinikilalang ama na si Axel, ay nagkakaroon siya ng pag-asa sa kabila ng takot na muling magkamali sa lalaking pagkakatiwalaan at mamahalin. Isang public attorney si Axel at nagkakilala sila nung kasagsagan ng pag-aasikaso niya ng kaso laban sa kanyang asawa. Isang hapon, matapos silang ihatid sa bahay, ay masaya ring bumabayon sa sasakyan nito at bumati sa mga matatanda at maging kay Aling Remy. Iba ang mga ngiti ng mga yon habang papasok sa loob ng bahay at laking gulat ni Liza nang lumabas ang kanyang bunsong anak na may dalang regalo. Maya-maya, iniabot ni Axel ang bulaklak na kinuha niya sa mesa kung saan nakahain ang masarap na pagkain. Thank you. Ano bang meron? Hindi ko naman birthday ngayon eh. Wala namang may birthday. At katatapos lang ng anniversary natin. Para saan to, ha? Gusto ko sanang hingi ng kamay mo sa harap ng mga mahal mo sa buhay. Alam ko na natatakot kang sumugal ulit. Pero gusto kong malaman mo na kapag tinanggap mo ako sa buhay mo, mabubura na lahat ng masakit na nakaraan mo. Mamahalin kong lahat ng mga mahal mo, lalo ng mga anak mo, Liza. Kaya sana, bigyan mo rin ako ng pagkakataon na maging asawa kita. At ipinapangako ko na magiging maayos at masayang pamilya natin. Mahal mo naman ako, hindi ba? Oo, pakakasalang ka ng apo ko, siyempre. Nako, napakapogi at ang bango talaga nitong manok ko. Amoy mabait, maaasahan, at sagad sa kabaitan. Apo, huwag ka nang tumanggi. Ay, nako, halika nga dito ka sa tabi ko. Nakakahiya ka. Para mas kinikilig ka pa kaysa sa apo natin Nandito lamang ako ay kung sino-sino pang sinasabi mong gwapo. Kapag ako'y naglalambing sa'yo sa gabi, galit ka. Ay, Nay, Tay, moment po ito ng apo ninyo. At bago kong manugang, kaya kung pwede lang, huwag niyo naman silang sapawan. Mamaya na kayo magbangayan dyan, o kaya naman ay magkulong na lamang kayo sa kwarto. Ayoko nga. Baka mamaya ay magpumilit na naman yung tatay mo na sundan ka pa. Ay nako, kayo talaga. Para masaya ang lahat at maging masaya na rin ako. Oo na, yes, I will marry you. Ang bango-bango nga naman ng future husband ko. Narinig niyo ho yan? Wala nang bawian to, ha? Sabi ko naman sa iyo, hindi na kita pakakawalan dahil mahal na mahal kita. Ay, tama na yan. Kumain na tayo at kumakalam na ang tiyan ko. Ay, masyado na akong naiinggit na rin sa inyo. Jesus, ito talaga mister ko. Huwag ka na magtampot kahit amoy lupa ka na. Ikaw pa rin naman ang number 1 sa akin. Huwag ka na mainggit sa kanila. Mwah!
Ay, salamat naman sa napakaganda kong misis. Alam mo, Axel, katulad mo, masaya rin ako nang dumating sa buhay ko itong Lola Tanya ninyo. Kahit araw-araw ay inaaway ako, siya pa rin na nagpapasaya sa akin. Kayo ho, Lola. Gano'n niyo kumahal si Lola at magtagal kayo ng ganyan? Hindi ko nga rin alam po siguro wala na lamang akong magawa. Hindi namang gwapo, pero mahal na mahal ko yan. Yon, isa na namang petmalong kwento mula sa Kwentong Enteng. Maraming salamat po ulit sa inyong pagtsatsaga. Dahil dyan, meron na naman tayong shout out. Simulan natin kay Frances Remuel Velches. Hi po kay Joan Pionello, kay Evelyn Reyes, kay Jelin Sapra from Taiwan. Hi po kay Bicolanang Magayon, kay May Megs. Hello po kay Leia Cruz, kay Sarina Dulangan from Saudi Arabia. Hello po kay Domingo Susuya. Hi kay Malu Suklan at Eina Lagrosa, kay Rima Shonagi. Hi po kay Joel de la Cuadra. Hello kay Vicky Yabut, kay Tita Serrano, kay Noemi Garcia Pabunan. Hello po kay Josel Gregorio, kay Josefina Fuelias, kay Boss Manny Maniego. Hi din po kay Lirio May Aquino, kay Cherilyn Dasalia, kay Harjam Estoche. Shout out kay Sally Roldan, kay Dens Yaf 73. Hi po kay Abel Hipolito, sa Vergara family of Laguna from Lucia Vergara, kay Evelyn Loreca. Shout out kay Abigail Sabusap, kay B. Kali. Hello po kay Meng Paraton, Mirna Lampasa, Michael Del Rosario at Mari Del Rosario. Hello po kay Gay Ukol. Hi kay Zane Axel Ranada. Hello din po kay Yofi. Hi kay Crisilda Sotil, Ami Viray, Lotlot Soberano, sa H2O Agency at kay Ma'am Tess Gutierrez from Re Basil. Hello po kay Betty Velasco, kay Cherry Mukbanger AMSR. Hi kay Chat Advincula, kay Maria Lina Kagawa, sa JPG Apparel from Edna Camerino. Hello po kay Emma Dumato, kay Shauma TV, kay Richel Nishio, kay Catherine Fantinalgo, kay Adi Larico, sa mga crew ng Miles Eatery from Masangkay Tondo, Manetho, Rosal, Violeta Atoli, John Michael Enghog. Hi po rin kay Neil John Bata, kay Raven, kay Michelle Enghog at kay Madam Rica C. from Nanet Rosal. Makakain nga dyan minsan. Hello po kay Dimples Yumi. Hello din kay Chris Gel Mamado, kay Celia Tolentino, kay Presi Danyo, kay Jomar Emnas. Hello po kay Manisan Mamot Mapadtaya. Hi kay Pearl Portugal. Hi kay Cataleja Soto, kay Angelo Godito, kay Basanta Mila, kay Valerie Joy Nadal. Hello po kay Vincent Florentino Tucayo. Gandang pangalan. Hi po kay Nulaisa Legal. Hi kay Roslyn Labajo, kay Jemar Pobe, kay Robert Crimen, kay Susana Liobrera. Hi kay Ryan Alba at sa matabang mama ni Elidia Bobes na si Loretta Bobes. Peace po, ma'am. Hi din po kay Jubel Baldonasa, kay Maria Cecilia Aquin, kay Hana Maylin Sesgundo, kay Erica Ember, kay Mir Angeline Marquez Molion, kay Indira Shane from Singapore, kay Marian de la Fuente. Hoy, teka muna! Narrator! Po, Lola. Sandali lang. Baka naman pwede rin akong makabate. Makabate. Ah, ganun po ba? Sige po. Okay, si Lola naman daw po ang babati sa inyo. Ayun, kay account P1C. Shout out din kay Abigail Garcia, kay
Maria Benitez. Hoy, teka sandali lang. Ay, bakit? Baka naman pwede rin akong makabate. Hey, kay Darwin at Joven from Jessica Sobremonte, kay Annalisa Malatbalat, kay Marjorie De Quilla, kay Misaki Kopol, Myren Tolentino Solis. Ay, kita mo nga, pagod ka na. Nako, kay Michelle Marciano, kay Ana Bolante, mananahi ng Pagisbol na Cavite, kay Sunshine, Cheryl Bonosa. Sandali lang po, Lola. Lolo, mukha pong pagod na kayo. Hi, kay Al San Jose, mamaya na po kayo, kay Elizabeth Sune, kay Mama Mo, kay Balingbingan, at Elioraba family from Cristina, Balingbingan. Hello po kay Jeneline Jacobe, kay Marilu Francisco, kay Maura OFW from Kuwait. Hi din po kay Roel Sepe, kay Joy Yatutab. Hello kay Elizabeth Pamintuan, kay Melody Lagaras, kay Yanis Vlog. Hi kay Maria Marifi Arsenal sa RJA Adventures. Hello po kay Maria Lina Kagawa, kay Benny Ocampo sa Accounting Department ng MVVC, namely Alan, Ever, Jen at Mabel. Hello kay Mary Ann Liabres, kay Cat Burglar Cutie, Monica Nieves, sa Galedo family from Rai, Dores Estander, kay Divina Mabelia, kay Renante Siena, Maria Teresa de la Carcel. Hi kay Len TV, kay Minari Mui, kay Elizabeth Maramot, kay Stephanie Deep. Hello din po kay Winnie's Vlog, kay Winnie from Bayog. Hi kay Vivian Asi, kay Eusebia Fajardo, kay Tat765. Hello, my favorite song collection, kay Jomer Paralejas and Maribel Paralejas from Oriental, Mindoro. Hello po kay Elizabeth Hardanil, kay Kelly Kyle 07. Hi kay Michelle Andalis, kay Bing Gatbonton, John Michael, Danilo, Manny, at Inday Chris ng R. Reyes Pizza Hub, Commissary Department, Malabon. Masarap kaya dyan ang pizza. Hi din po kay Chris Alcantara, kay Jessie May Geraldizo, kay Melanie Braza, at sa mga kaloko-loko. Hello din po, and lastly, kay Alex Perez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo everyday. Alagaan natin ang health natin. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.